Ayan, mga kabunyog, actually, na-topic ko na ito kahapon. Kaya lang sabi ko kahapon, hindi natin kumpirmado. May mga balibalita na hindi talaga alam ni dating ni SOJ, hindi pala dati, kasalukuyan pa yung Secretary of Justice, Boying Rimulya, kumakalat kahapon na hindi niya alam. Wala siyang imprimatur. Ha? Kahapon sabi ko hindi pa natin kumpirmado pero lumabas yung balita na yan. At ayon kay Boying Rimulya, ipapa-atras niya yung yung ginawa. Ipapa-dismiss niya na yung kaso na yan kay Laila de Lima. Sabi ni Boying Rimulya, tinawagan niya na yung prosecutor general, mga kabunyog, at ininstruksyon niya na itigil ang kalukuhan. Tinawag niya talagang kalukuhan. Kalukuhan ng kanyang mga tao. Ayan, mga kabunyog. Ngayong kumpirmado na yan ngayon, kaya inulit ko itong balitang ito, ang title na natin ngayon, kumpirmado, walang imprimatur ni Rimulya ang ginawa kay de Lima ng DOJ prosecutors. Ayon sa kampo ng mga abogado ni dating Senadora Laila de Lima, kakasuhan nila at pwedeng isama yung mga prosecutors na yan na malisyusong nanggigipit ng talagang lantaran, garapalan ang panggigipit kay Laila de Lima. O yan, mga kabunyog, ang natin ngayon, ang mainit nating balita. Ito, ipakita ko sa inyo, ipanood ko. Ito na yung dyan, mga kabunyog, yung video. Last is about Secretary de Lima. You know, she's being prosecuted rather. What's your stand as DOJ Secretary? I actually talked to the Prosecutor General this morning and foreboding to stop the foolishness of these people under us. Yeah. Because they're following a political agenda, not a legal agenda. Okay. So we will take over this and have it dismissed eventually. Last. Yan malinaw yun Tinawagan niya na daw ang Prosecutor General. Ang Prosecutor General kasi, hawak niya lahat ng prosecutor sa buong Pilipinas. Under niya yan. Ang DOJ kasi, pinaliwanag ko na to pero magandang malaman din natin to. Ang prosecutors, mas kilala natin yan sa Pilipinas, ang tawag, mas kilala yan ng mga tao, fiscal. Kaya minsan may nagsasabi sa akin, Attorney, bakit ayaw mong mag-fiscal? So, mas ang kilalang tawag sa atin, fiscal. Pero ang talagang official na tawag dyan, prosecutor. Ngayon, ang prosecutor, akala ng marami, pag sinabi mong fiscal, under ng judge. Hindi po. Ang prosecutor ay part ng executive. Di ba mayroon tayong 3 branches ng gobyerno? Executive, legislative, judiciary. Ang prosecutor, hindi po yan under sa judiciary. Hindi yan part ng hudikatura. Hindi yan under ng Korte Suprema at hindi yan under ng judge. Ang prosecutor ay under sa DOJ, Department of Justice. Kasi ang pag-uusig, pag-uusig, ang pag-uusig ay gawaing ehekutibo. Ang taga-usig ay bahagi ng ehekutibo, DOJ, Department of Justice. Kaya yung mga taga-usig, yun, ang Tagalog ng prosecutor, taga-usig. Di ba? Prosecute, di taga-usig. Ang mga taga-usig ay under sa DOJ. Nag-a-appear sila sa korte. Sila yung taga-usig. Prosecutors. Ngayon, itong mga prosecutors sa buong Pilipinas, nasa ilalim siya ng Department of Justice. Ang pinakamataas na official ng prosecutor, hawak niya lahat ng prosecutor sa buong Pilipinas, Prosecutor General.
Yung Prosecutor General ang nagre-report sa Department of Justice Secretary. At kung may instruction naman ang DOJ Secretary para sa mga prosecutors, dinadaan niya yan sa Prosecutor General. Kaya sabi kanina ni Boying Rimulya, yung pinanood natin, kinausap niya na daw ang Prosecutor General at sinabihan niyang i-stop na yung foolishness ng mga taong nasa ilalim namin. O yun. I have talked to the Prosecutor General and I have instructed him to stop the foolishness of the people under us. O, ganun ang eksaktong sinabi. So ibig sabihin, yung mga prosecutors na humahawak sa kaso ni Leila de Lima, hindi pala alam ni Boying Rimulya yung ginawa ng mga yun. Ang tinutukoy natin, yung di ba? Na-acquit na si Leila. So dapat, na-acquit na si de Lima, dapat hindi na siya kinasuhan uli. Hindi na dinala sa Court of Appeals kasi double jeopardy na yan. Ang ginawa nila, sige, ginawa talaga nila, dinala pa sa Court of Appeals. Yung Court of Appeals naman, binalik na naman sa RTC. Pag-aralan daw uli yung desisyon, kumplituhin yung desisyon, kulang ng paliwanag. Ang ginawa ng RTC judge, naglabas na naman ng panibagong desisyon. Acquitted na naman. Pangalawang acquittal na. Pangalawang acquittal na. Ang ginawa ng DOJ prosecutors na humahawak ng kaso ni Leila, nag-motion for reconsideration na naman. Doon. Medyo na yun. Medyo grabe na yun. Kumbaga, kaya nga sabi ni Leila de Lima, nakakagalit na yun. Sabi ni Leila, ewan ko kung alam ito ni Secretary Boying Rimulya. Dapat itong mga prosecutors na ito, grabe na ang ginagawa nila. Yon. Tinanong si Boying Rimulya, ang sagot nga ni Boying, hindi niya alam yon. Kumbaga, tinawagan niya na daw yung mga prosecutors na yon. Tinawagan niya na raw yung Prosecutor General to stop the foolishness of these people under us. Yun Yun ang sabi I have talked to the Prosecutor General to stop the foolishness of these people under us. Yun. Kasi under naman talaga nila yung mga prosecutors na yan. Kaya lang, ang sa tingin ko kasi may gumagalaw na pwersa dyan, mga kabunyog. May gumagalaw na pwersa dyan. Ibig sabihin, nakatanim pa rin sa DOJ yung galamay ng mga Duterte. Nakatanim pa rin sa DOJ yung galamay ni Medardo Guevara. Nakatanim pa rin yung galamay ni Vitaliano Aguirre. Yan yun. Ngayon, ang kasi diyan, ang kalakaran diyan, hindi naman talaga nakikialam ang Secretary of Justice sa ginagawa ng mga prosecutors. Kasi naman yan, hindi nakakayanin yan ng Secretary of Justice. Hindi na yan kakayanin. Napakaraming prosecutors yan sa buong Pilipinas. Kung papakialaman pa yan ng Secretary of Justice. Kaya ang nangyari diyan, sariling diskarte yan ng mga prosecutors doon sa Muntinlupa. Sa bawat regional trial court kasi, may naka-assign na prosecutor dyan. Ngayon, yung mga prosecutors na naka-assign dyan, malamang posible, kontak pa rin yan ng mga tao ni Duterte. Posibleng may mga tao dyan si Vitaliano Aguirre, may mga tao dyan si Guevara, kasi mga dating sekretary ng DOJ yan. So yan mga kabunyog, mga kababayan, gumalaw yung mga prosecutors na yan kasi alam naman nilang hindi naman sila papakialaman ng Secretary of Justice. Kaya lang, napaka-high profile na kaso ni Leila de Lima para hindi makuha ng atensyon ng publiko sa ginawa nilang yan dyan, imposibleng hindi yan makuha, malaman ng publiko ng napaka-controversial ng kaso ni Leila. Dapat inisip din nila dyan ng mga prosecutors na yan, mapapasama ang DOJ dyan. Ang linaw kinausap ko na ang Prosecutor General at pinapatigil ko na ang kalukuhan ng mga taong yan sa ilalim namin. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isip
nagsisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.